Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa pagpili ng paksa. Ito naman ay under sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Bago natin talakayin kung paano ba tayo pipili ng paksa sa ating pananaliksik, bigyan muna natin ng pansin ang salitang pananaliksik. Para sa'yo, ano ba ang pananaliksik? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Ang pananaliksik ay isang matalinong pagsisiyasat at pagsusuri ng ideya, konsepto, tao, bagay at isyu na nais bigyang linaw, nais patunayan o pasubalian. Ito ay ayon kina Constantino Adsafra 2010. Sinasabi na ang pananaliksik ay hindi lamang pagsisiyasat at pagsusuri ng ideya. Ito ay dapat na matalinong pagsisiyasat at pagsusuri. Sa kasalukuyang panahon, lahat halos ng kailangan nating impormasyon ay makikita na natin, mahanap na natin. Yun nga lang, hindi naman lahat yon ay tama at hindi lahat yon ay angkop sa gagawin nating pananaliksik. Sinasabi na ang pananaliksik daw ay matalinong pagsisiyasat. Ibig sabihin, kailangan nating gamitin ang ating mga isipan kung ano lang yung ilalagay natin, ano lang yung pipiliin natin na mga impormasyon na angkop sa ating pananaliksik. Kumbaga, hindi lahat ng nakikita natin ay tama at hindi lahat ng nakikita natin o makikita natin ay angkop sa ginagawa nating pananaliksik. Kailangan nating piliin, kailangan nating suriin. Narito ang ilang katangian ng pananaliksik. Una, ito ay maingat na pagtitipon at pagpili ng mga datos na kinikilala sa larang ng pinagkunan. Ibig sabihin, katulad ng binanggit ko kanina, lahat halos ng kailangan natin ay makukuha na natin sa internet. Yun nga lang, kailangan natin tignan kung yung nakukuha ba nating impormasyon ay tama, angkop ba sa ginagawa nating pananaliksik. Ang ikalawang katangian naman ng pananaliksik ay dapat ito ay matyaga, maingat at hindi minamadaling pagsasakatuparan. Kapag bumuo tayo ng pananaliksik, kadalasan ito ay binubuo ng 5 kabanata or 5 chapter. Ibig sabihin, kailangan nating matapos yung 1 hanggang 5 kabanata. Paano natin matatapos yon? Kailangan nating maging matyaga. Sa pagkuha pa lamang ng mga impormasyon, kailangan nating magbasa ng magbasa. Ang ikatlong katangian ng pananaliksik ay ito ay nangangailangan ng kaalamang higit sa karaniwan. Dito sinasabi na bukod sa mga alam na or bukod sa mga nag-e-exist na, kailangan pa natin mag-aral ng mas malalim. Hindi pwedeng, okay, nakita ko, ito na yung ilalagay natin. Hindi. Katulad nga ng binanggit ko kanina, kailangan natin magbasa ng magbasa, mag-aral ng mag-aral. Para makakuha tayo ng maraming mga pansuportang detalye na magpapatunay at magpapatibay sa ating ginagawang pananaliksik. Ang ikaapat na katangian ng pananaliksik ay ito ay nangangailangan ng tamang obserbasyon at interpretasyon. Mawawalang saysay kasi yung mga nakuha nating impormasyon, yung mga nakuha nating kaalaman sa ginawa nating survey or interview kung hindi natin mai-interpret ng maayos yung mga nakuha nating impormasyon. Parang wala lang din. Panlimang katangian ng pananaliksik, ito ay maingat na pagtatala at pagsulat ng ulat. Lagit-lagi, kailangan iisipin natin kung yung ilalagay ba natin, connected pa ba siya? Kung yung ilalagay ba natin, tama pa ba siya? Or na-check ba natin bago natin ilagay yung impormasyon na to? Ngayon naman, para sa bahaging ito, bibigyan natin ng pansin ay layunin ng pananaliksik. Una, makasumpong ng sagot sa mga suliraning hindi pa nabibigyang lunas. Katulad ng binanggit ko kanina, kung ang mga impormasyon na kailangan nating ilagay ay dapat hindi karaniwan, gayon din sa pagpili ng paksa. Kung naisagawa na ang paksa na ito, hindi na natin to gagawin. Pipili na tayo ng bagong paksang bibigyan natin ng pansin sa ating pananaliksik. Sumunod, makabuo ng batayang pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pa. Ikatlo, makatuklas ng bagong kaalaman. Ikaapat, mapatunayan ng mga umiiral na kaalaman.
Ngayon naman, ang bibigyan natin ng pansin ay ang etika ng pananaliksik. Ano ba yung dapat nating ginagawa kapag bubuo tayo ng pananaliksik? Una, ang mananaliksik ay nagbibigay pagkilala sa lahat ng pinagkunan niya ng datos. Ibig sabihin, kapag gagawa tayo ng pananaliksik at kumuha tayo ng mga impormasyon sa iba't ibang pag-aaral at sa iba't ibang author, kailangan natin silang kilalanin. Kailangan natin kilalanin yung mga gawa nila, yung mga impormasyon na mula sa kanila pero gagamitin natin sa pag-aaral natin. Sumunod, gumagawa ang mananaliksik ng karampatang talaan ng mga hiniram niyang ideya at termino. Sa gagawin nating pananaliksik, meron doong sanggunian o references. Doon natin ilalagay lahat ng mga pinagkuhanan natin ng impormasyon. Sumunod, nagbibigay siya ng karampatang pagkilala sa mga suliraning kanyang hiniram o ginamit sa kanyang pag-aaral. Kapag gagawa tayo ng isang pananaliksik, sa tuwing hihiram o kukuha tayo ng mga impormasyon na hindi naman talaga tayo yung orihinal na gumawa, kailangan nating kilalanin yung mga orihinal na gumawa o nag-isip ng mga ideya na iyon. Ikaapat, hindi siya nagtatago ng mahalagang datos upang mapaganda at mapalakas o mapagtibay ang nais niyang argumento o konklusyon. Kapag gagawa tayo ng pananaliksik, kahit na iba yung nakuha nating impormasyon sa nilalaman talaga ng puso at isip natin, kailangan nating gamitin or kunin kung ano yung nakuha natin sa ginawa nating pag-aaral. Bawal nating baguhin, bawal nating dagdagan, bawal nating bawasan. Kung ano yung nakuha, yun yung ilalagay sa pananaliksik. Sa bahaging ito, ang bibigyan naman natin ng pansin ay ang 4 na hakbang sa pagpili ng paksa sa isang pananaliksik. Ang unang hakbang sa pagpili ng paksa sa pananaliksik ay dapat interesado ka o gusto mo ang paksang pipiliin mo. Kapag kasi interesado tayo o gusto natin yung ginagawa natin, mas ginaganahan tayong gumawa at mas malaki yung tsansa na matapos natin ang isang bagay. Ang ikalawang hakbang naman ay mahalagang maging bago o naiiba, unique at hindi kapareho ng mapipiling paksa ng mga kaibigan mo. Katulad ng nabanggit ko kanina, kapag gagawa tayo ng pananaliksik, ang goal natin is makatuklas ng bagong kaalaman. Kung kaya't dapat kapag pipili tayo ng topic, bago rin yung pipiliin nating paksa. Hindi katulad ng sa kaibigan mo, hindi katulad sa mga kakilala mo. Mas bago, mas maganda. Ikatlong hakbang, may mapagkukuhanan ng sapat at malawak na impormasyon. Ibig sabihin, kapag gagawa tayo ng pananaliksik, dapat meron na tayong mapagkukuhanan ng impormasyon kasi kailangan natin ng mga pansuportang detalye. Kung walang mga naunang artikulo na na-publish bago yung pananaliksik mo, saan ka kukuha ng mga ebidensya? Saan ka kukuha ng mga impormasyong magpapatibay sa pag-aaral na ginagawa mo? Ang ika-4 na hakbang naman ay maaaring matapos sa takdang panahong nakalaan. Tandaan na kapag gagawa ng pananaliksik, dapat hindi ganoon kalawak. Kasi maaaring hindi mo ito matapos sa takdang panahon. Lalo na kung ito ay requirement sa inyong pag-aaral, kailangan yung topic or paksa lang na alam mong matatapos, makatotohanan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!